As of December 2024, malaki ba ang kinikita ko bilang isang content creator sa Facebook, YouTube, tsaka sa TikTok? Ang sagot ko dyan, my final answer is no. Kasi unahin natin ang Facebook. Ang 1 million views, 1 million views ay katumbas na $20 only. So, magkano nga ba ang $20? Di ba? Tumataginting na 1K. Kapag sikat ka na yung vlogger, talagang madali lang sa'yo na umabot ng mga million na views. Pero ako bilang small-time vlogger, ang hirap na kahit pataasan mo pa ng 20K views. Sobrang hirap talaga. Obviously, sa YouTube naman, ang 1 million views sa YouTube ay tumataginting na 50,000 pesos. So, 1,000 US dollars if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong dito. So, definitely, mas malaki talaga doon sa YouTube. Pero, bilang isang small-time vlogger na katulad ko, mahirap magkaroon ng 20,000 views. So, how much more pag ako pa, di ba? Finally, sa TikTok naman, walang kinikita ang TikTok. Kikita ka lang doon kapag nagda-live selling ka o kaya meron kang mga paid endorsements. So other than that, walang masyado dito sa TikTok. May mga ilang countries lang na monetize yung account pero hindi included ang Pilipinas. Balikan natin yung Facebook. Alam nyo ba na mas malaki ang kinikita sa Reels kaysa sa long-form videos such as, if I'm not mistaken, 2 or 3 times na mas mataas siya na konti kaysa sa long-form videos. Kaya kapag nagko-content ka pa rin, I suggest na mas maganda na mag-upload ka na lang via Reels, hindi long-form videos. Aside from pag-upload ng Reels or videos sa Facebook o kaya sa TikTok and YouTube, saan pa ba ako pwedeng kumita? So, para sa akin, ang isa pa alternative is maging affiliate ka sa Orange app, sa TikTok, mga ganyan. Kasi pwede kang kumita while meron kang mga product or service na pinapakita sa video while doing your vlog. So, hindi ka lang kumikita sa monetization, kundi pati sa affiliate marketing. And then, merong paid endorsements na kapag mag-reach out sa inyo yung brand, ayun, may mga paid collaboration. And then, number 3 is, ano pa ba? Yung mga live selling, kapag nag-live selling ka, syempre, ibang alternative na naman yon. So, my suggestion is that you must have to diversify kapag full-time vlogger ka or full-time content creator ka. Kasi maraming avenues to monetize your channel o kaya yung mga page mo. Pagdating naman sa strengths ko sa vlogging, ang pinaka-forte na nasuggest sa akin is about pageantry. So lahat ng mga pageantry kino-content ko, it's because I'm a pageant enthusiast. So namamangha-mangha talaga ako sa mga beauty pageants locally or internationally. Ayan. And then ang pangalawa naman is yung mga product videos, yung product review I should say. So nagre-review ako ng mga products in which yun yung main content ko. So meron akong isang YouTube channel na pure reviews talaga yung ginagawa ko. And then yung pang third naman is mga reaction videos ng mga trending topics. So, yun yung mga laman ng content ko ngayon. May mga personalized ako sa vlogging, sa food review, mga ganyan din. So, overall, mga random talaga ang mga discuss kong mga topics. So, it's all about story, o diba? And lastly, maging familiarize kayo dito sa community guidelines kasi every month, if I'm not mistaken, may mga bagong updates kasi. Kaya kung minsan, nadadali yung mga old videos natin and kailangan nating i-delete. So yes, hindi ako perfect, nagkakamali din, but I managed to learn. And syempre, dapat basahin niyo lagi yung community guidelines kasi self-explanatory na yan, may mga malalaman kang bawal at hindi bawal. So that's it guys. Thank you so much. Follow niyo na lang ako kung gusto niyo. And always keep safe.